Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. May good at bad news po para sa mga motorista. Dahil magkakaroon po ng paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis bukas araw ng Martes, April 23. Patay po sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, maaaring bumaba ng 90 sentimos hanggang piso at 10 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Magkakaroon naman ng dagdag presyo na 40 sentimos hanggang 60 sentimos sa presyo ng kada litro ng gasolina. Posible namang bumaba ng piso hanggang piso at 20 sentimos ang kada litro ng kerosina. Mamaya po, iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad nila bukas. Ayon sa industry players, bunsod pa rin ito ng pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Paliwanag naman ng Department of Energy, may pagbaba sa presyo dahil sa bumababang demand ng langis sa China at Estados Unidos. Gayunman, nakakaapekto pa rin ang walang tigil na geopolitical tensions na nangyayari sa Middle East. Hataw Balita ngayon. Magsisimula na ngayong araw ng Lunes, April 22, ang isa sa gawang pinakamalaking balikatan exercise sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Kabilang sa mga isasagawang pagsasanay ang field training exercises at combined joint all-domain operations, gayon din ang multinational maritime exercises na gagawin sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Layo ng balikatan exercise na lalo pang mapag-ibayo at mapalakas ang military capabilities ng Pilipinas at Estados Unidos sa pagresponde sa anumang krisis at banta sa national security. Inaasahang magtatagal ang 2024 balikatan exercise hanggang sa May 10. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ng Bureau of Immigration na dumaan sa legal na proseso at may tamang documentation ang nasa 1,500 mga Chinese student na naka-enroll sa isang malaking universidad sa lalawigan ng Cagayan. Ayon sa ahensya, na-isyuhan nila ng student visa noong nakarang taon ang nasabing Chinese students dahil meron itong endorsement mula sa Commission on Higher Education o CHED at sa universidad sa probinsya. Sinabi ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval na karaniwan namang naka-online ang mga Chinese student at may iilan o may pagkakataon lamang na nag-o-onsite sila sa university sa Cagayan. Well, so far po yung 1,500 natin na nakita doon ay legally processed yan with a complete documentation. Ito po ay endorsed ng isang malaking university in Cagayan through the Commission on Higher Education. That's why sa atin po, we saw that the requirements are complete and we were able to issue the appropriate student visa. Hataw Balita ngayon. Pinaiimbestigahan ni Senator Robin Padilla ang nagpapatuloy na indefinite suspension sa Sunshine Media Network International o SMNI sa Senate Resolution 1000 na inihain kahapon April 21 na isumano ng senador na siyasati ng posibleng paglabag sa press freedom ng nasabing istasyon. Iginit ni Senator Padilla na hindi umano nailhad ng National Telecommunications Commission o NTC ang mga dahilan kung bakit nararapat ipataw sa SMNI ang indefinite suspension. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng Department of Agriculture na hindi makakaapekto sa isinasagawang pag-iimbestiga sa umano'y maanumalyang bentahan ng bigas ng National Food Authority o NFA ang dismissal ng Investigation Panel Head. Nakita ng Office of the Ombudsman nitong February 5 na guilty sa grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of service kaugnay sa procurement ng communications equipment ng kanilang ahensya noong 2018. Si dating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Director Demosthenes Escoto. Tiniyak ng DA na magpapatuloy ang investigasyon dahil majority pa rin ng probe team ang nananatiling kasapi nito. Anumang araw ay aanunsyo naman aniya ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. kung sino ang mismong ipapalit nito sa nabakanting posisyon sa investigation panel. Hataw Balita ngayon.
Nagbigay ng grace period ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa pagbabawal sa mga e-bike at e-trike na dumaan sa National Road. Ayon sa ahensya, sa May 18 na lang istriktong ipatutupad ang panguhuli sa mga nasabing e-vehicles, pero babala nito, hindi ibig sabihin ay pwede na magsamantala ang mga e-bike at e-trike na dumaan sa National Road sa loob ng itinakdang grace period. Pinag-aaralan naman ngayon ng ahensya na maibalik sa mga may-ari ang na-impound ng mga e-bike at e-trike nang hindi na magbabayad ng multa. Hataw Balita ngayon. Prioridad pa rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakaroon ng Digital Philippines at mas mabilis na internet connection sa bansa. Ginawa nito ang pahayag ng opisyal na ilunsad ang unang bahagi ng National Fiber Backbone Project ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Layo ng inisyatibo na makapagtatag ang pamahalaan ng sariling connectivity infrastructure para sa national at local government units upang maisulong na rin ang micro, small, medium enterprises o MSMEs, gayon din ang nano enterprises sa digital space. It will also have an initial 600 Gbps optical spectrum capacity to serve the needs of the government and communities along the way. It means that it will bring high-speed internet access to at least 14 provinces in northern and central Luzon, 2 national government data centers, and 4 BCDA ecozones. Furthermore, it will empower 346 national and local government offices connected to GovNet, boosting their overall operational efficiency and generating more than 145 million pesos in potential savings annually. Hataw Balita ngayon. Ayun, good morning Noel at Abby. Sana nga bago bumaba sa pwesto o matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Talagang maging maayos na ang internet connection natin dito sa Pilipinas. Diyan ba sa inyo sa Canada, Texas, Noel at Abby, wala bang problema sa internet? Ayun, good morning dyan, amigo. Hello sa iyo, Abby. At dito naman din sa amin, bagamat mabilis ang internet speed, connections dito, pero hindi pa rin may iwasan yun, amigo, yung magkakaroon ng mga aberya. Kung minsan ay talagang nawawala, napuputol, mga ilang oras at mga ilang minuto. Nagkakaroon ng mga intermittent kung minsan. Pero sa speed ay masasabi natin, amigo, na talagang wala namang problema. Meron dito 100 gigabits per seconds na speed na pwede nang may avail. Tama ka dyan, Noel. Dito rin sa Texas ay nagkakaroon din ng minsan mga problema sa internet connection. May mga pagkakataon na under maintenance ang internet, kaya minsan ay talagang down ang internet, pero yung mabilis nga din talaga ang speed ng internet dito sa US at gayon din sa Canada. Amigo? Ayun, maganda nga yun. Mabilis na yung speed ng internet tapos libre pa, lalo na sa mga public space o mga lugar. Ayan. At isa pa rin sa ating headline, itong mga Chinese students na ilang araw na pinabalita dito sa ating bansa, yung napansin na dami ng bilang ng mga Chinese student dyan sa probinsya ng Cagayan. Ayon dun sa BI o Bureau of Immigration, legal ang mga Chinese students dito sa Cagayan. 1,500, napakarami dahil nakapukaw din yan ng atensyon ng ilan nating mga mambabatas dahil nababahala sila sa ating seguridad. Dahil doon sa Cagayan, meron 2 EDCA site sa Noel at Abby. Ayun, amigo, kung yan naman ay dumaan sa legal na proseso, so wala na tayong dapat naman na ikapangamba o ikabahala dyan sa pagdagsanga ng mga Chinese students dyan. At hindi lang mga students, amigo, pati yung mga manggagawa din at mga turista. Pero nagpapatunay din yan na talagang kung ganyan karami ang mga nag-aaral dyan from China, ay maganda yung education system dyan sa may bahagi na yan ng Cagayan. At dinayo pa para mag-aaral din syempre yung mga estudyante na yan, Abby. Noel, at sana rin ma-appreciate din ng gobyerno ng China na ganun kaganda ang educational system na na-offer ng bansa natin sa Pilipinas at kumbaga makatulong ito para mawala na yung tensyon sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Amigo? Oo, kasi nga nagtataka nga yung iba bakit sa Cagayan. Ano bang
meron sa Cagayan. Mas maraming malalaking universidad dito sa Luzon. Na nakikita naman natin na pinupuntahan din ng iba't ibang mga nasyonalidad, kagaya dito sa UP Diliman, dito sa Los Baños. Ganun din, UP dyan, UP Los Baños. Nakita natin marami namang mga Koreano dyan. Nilinaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya kontra o oposisyon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kabila ito ng kanyang ginawang mga pambabatikos at pagtawag na bangag sa Pangulo kamakailan. Hinamon din ito si Pangulong Marcos na magpa-drug test para mapatunayan na hindi siya gumagamit ng iligal na droga. Binatikos rin ng dating Pangulo ang ginagawang hakbang ni PBBM na lalong nagdudulot ng tensyon sa West Philippine Sea at sa posibleng term extension sa pamamagitan ng charter change. Ayon kay Duterte, hindi niya sinuportahan si Marcos noong eleksyon kahit running mate sila ni Vice President Sara Duterte para wala umanong masaktan sa kanyang mga kakilalang tumatakbo rin sa pagkapangulo noong panahong yun. Ako dili ko oposisyon, dili ko kontra ni Marcos. Dili ko kontra ni Marcos. Pero wala ko masuporta niya kay agi kong presidente, daghang kong na amigong mga kandidatong presidente. So, para walay ma-tuubos, dili ko gusto niya. Hataw Balita ngayon. Tinanggal na ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban ang ikalawang pangalan nito na Laban. Samantala, inendorso naman ng grupo ang 3 senador para sa muling pagtakbo o tumakbo sa pagkasenador sa darating na 2025 midterm elections. Si Lalaine Moreno humahataw. Hataw Balita ngayon. Partido Demokratiko Pilipino. Ito na ang bagong pangalan ng PDP Laban o Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan matapos nilang tanggalin ang laban sa kanilang party name. One of the important amendment being introduced is the removal of the word Laban from the party which is PDP Laban. Now it's going to become PDP only or Partido Demokratiko Pilipino. The hand signal would no longer be by left hand but by right hand. With the removal of the word Laban in our party's name. Philip, natanggal na yung laban mo. Okay. So any objection to the motion, to the amendment? Do I hear any objections to the motion? Hearing none, the motion is approved. Ang PDP Laban ay ang political party na kinabibilangan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan siya rin ang nagsisilbing chairman nito. Itinatag ito ni dating Senate President Aquilino Nene Pimentel Jr. noong February 1982 sa Cebu City. Kalaunan ay nagsanib puwersa ang PDP sa Lakas ng Bayan na political party ni dating Senador Ninoy Aquino na isang kritiko ni Marcos Sr. Sa isinagawang National Council meeting ng PDP sa Cebu City noong Biyernes, pinangunahan ni former President Rodrigo Duterte ang panunumpa ng kanilang mga bagong miyembro. Ayon sa dating Pangulo, hindi siya tutol sa mga nagpapalit ng mga partido sa politika pero mananatili umano siyang miyembro ng PDP. I am not against anybody going out of the party or of a party and changing party lines. Wala akong ano dyan. I do not have an opinion. I do not have a judgment on that. Kay Senador Bato de la Rosa, bagamat maraming miyembro ng PDP ang lumipat ng ibang partido, lalo na sa House of Representatives, matibay pa rin anya ito sa local level.
Tatlong outgoing senator naman ang inendorso ng grupo para muling magpapili sa May 2025 Philippine Senate election. Kabilang dito, sina Senators Robin Padilla, Francis Tolentino, Ronald Bato de la Rosa na matatapos na ang termino sa susunod na taon. Kasama rin sa kanilang inendorso ang aktor na si Philip Salvador na kilalang supporter ng mga Duterte. Samantala, dumestansya naman ng grupo sa away politika ni dating Pangulong Duterte at Pangulong Marcos Jr. Ayon kay PDP Laban President at Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez, personal na pahayag ni Duterte bilang dating Pangulo ng bansa ang pagtawag kay Pangulong Marcos na bangag o dapat magpa-drug test ang Pangulo. Walaan nilang kinalaman ng kanilang partido sa mga pahayag ng dating Pangulo. Wala kang marinig na stand namin na gano'n. Hindi party stand yun. Kundi a former president talking in public. So do not associate the party chairman talking in public in a prayer rally. Let us not drag the party into it. Lelaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Nakasabat ang Philippine Drug Enforcement Agency ng nasa mahigit 700,000 pisong halaga ng iligal na droga sa magkakahiwalay na operasyon sa mga probinsya ng Cavite, Laguna at Quezon. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita Ngayon. Sa Cavite, bandang alas 13:30 ng hapon noong Biyernes sa April 19, nang magsagawa ng drug bypass operation ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa parking lot ng isang mall sa Barangay Molino, Bacoor City, Cavite. Arestado sa isinagawang operasyon ng isang lalaki kung saan nakumpiska ang nasa 100 grams ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na aabot sa 680,000 pesos. Sa Laguna, bandang 1:20 ng madaling araw noong Linggo, April 21, na magsagawa naman ng drug bypass operation ng PDEA at Calamba City Police Station sa Barangay Parian, Calamba City, Laguna. Arestado sa operasyon ang 5 sospek kung saan nakumpiska ang nasa 7 gramo ng suspected shabu at 1 gram ng marijuana kush na may tinatayang halaga na halos 50,000. Samantala sa Quezon Province, arestado sa drug bypass operation ng PDEA at Lucena City Police bandang madaling araw noong Linggo, April 21 ang isang sospek sa Barangay Ibabang Dupay, Lucena City, Quezon. Nakuha sa sospek ang nasa 14 grams ng umanay shabu na may estimated street value na 95,200 pesos. Hawak na sa kasalukuyan ng mga otoridad ang mga naarestong suspect na maaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Benedict Samson, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Ipinagmalaki sa ika-30th anniversary ng Baguio City Police Office ang naitalang pagbaba na 40% sa bilang ng mga krimen na tinugunan sa summer capital ng bansa. Pinarangalan naman ang mga natatanging police personnel, units at stakeholders sa nasabing okasyon. Si Grace Doctolero, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang 30 taon, ipinagdiwang ng Baguio City Police Office ang kanilang ika-30 anibersaryo. Pinarangalan ng BCPO sa naturang okasyon ang kanilang mga natatanging personnel, units at stakeholders na tumutulong sa kanilang mga proyekto at programa para mapanatili ang kapayapaan sa City of Pines. Sa Special Award category, kinilala ng BCPO ang Baguio City Police Office Station 4 bilang Most Peaceful Station for Calendar Year 2023. Naipagmalaki ng station ang best practices ng Station 4 na kinabibilangan ng anak mo, anak ko, anak nating lahat, maging ang pagpapatupad ng Silent Night Ordinance ng lungsod. Dito po sa police visibility ay pinaparamdam natin sa ating mga constituent. Tayo po ay nagpapatrolya doon kasama ang ating mga tinatawag na force multiplier sa umaga at lalong-lalo na po sa gabi. Pinarangalan naman ang Baguio City Police Station 5 bilang Most Friendly Police Station, habang Most Disciplined Station naman ang Police Station 9. Number 1 overall BCPO Unit Performance Evaluation Rating naman ang Police Station 6 at Most Significant Accomplishment naman ang kampanya laban sa illegal na droga ng Police Station 2. Panauhing pandangal sa pagdiriwang si Baguio City Mayor Benjamin Magalong.
Pinasalamatan nito ang Baguio's finest para mapanatili ang kayusan at kapayapaan sa summer capital of the Philippines. Ayon sa pamunuan ng BCPO, bumaba ng 40% ang crime rate sa Baguio City dahil sa magagandang programa na kanilang naipatupad. Ayon kay Mayor Magalong, malaki ang naitutulong ng BCPO sa pagtugon sa urban decay. Partners want the protection and conservation of our environment, especially in the protection of our watersheds. Araw-araw ang ating mga kapulisan, dahil na ipababa na nila yung kanilang mga krimen ito sa Ciudad Baguio, surprisingly amazing 40% plus reduction in crime incident. We have decided to shift their focus. This time, we are utilizing the Baguio City Police Office to perform environmental functions. Apila naman ng alkalde sa pulisya na tumulong din sa kampanya laban sa korupsyon. Sa pamamagitan ng kanilang mandato na to serve and protect, tiniyak ng Baguio's finest ang 100% nilang pagtulong sa iba't ibang programa ng lokal na pamahalaan ng Baguio. The commitment of the Baguio City Police Office has always been to serve and protect the people of Baguio and its guests. Ang challenges pa rin natin hanggang ngayon yung traffic. So we are doing our best to manage because traffic involves engineering and enforcement and education. So on the part of the enforcement, pinipilit nating resolve yung problema ng volume. Matatandaan noong April 1, 1994, naging separate unit ang Baguio City Police Office mula sa Benguet Provincial Police Office. Kasabay ng anibersaryo ng BCPO, nilagdaan ni Magalong ang libro na naglalaman ng kasaysayan ng Baguio's finest maging ng kanilang natatanging accomplishments. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Sumang-ayon na ang State Department ng Estados Unidos sa withdrawal ng tropa ng militar nito na nakabase sa Niger, Africa matapos na bumaling ito sa pakikipag-alyansa sa Russia. Bukod dito, malaking bahagi rin ng bansa ang tutol sa pananatili ng United States Forces sa base militar nito. Mula sa Grand Prairie, Canada, may humahataw na balita si Jeffrey Reyes, live. Hataw Balita ngayon. Jeffrey, ilang libong tropa ng militar ng United States ang nakatakdang i-pull out sa Niger, Africa? Yes, magandang araw, Noel. Humigit kumulang 1,000 US troops ang nakatakdang lisanin ang most expensive military base nito sa Niger, Africa. Mahigit sa 100 million US dollars o halos 4.2 billion pesos ang nilaan upang maitayo ang Agades Air Base sa nasabing bansa. Gayunmay hindi ito maaaring gamitin ng US matapos suspindihin ng Niger government ang military agreement nito. Isang malaking dagok ito sa US dahil naging strategic place ang airbase 201 sa operasyon nito sa West at North Africa. Bagaman itinayo ito para sa counter-terrorism, ay layon rin ito na maharangan ng ambisyon ng Russia at China sa Africa. Samantala, ayon kay Niger military spokesman Colonel Amado Abramani, hindi sinunod ng US delegates ang diplomatic protocol nito, kabilang na ang komposisyon ng delegado, ang petsa ng pagdating ng mga ito at ang agenda. Ikinalungkot rin ng mga Nigerian ang hindi pagbibigay ng kalayaan sa kanila ng Estados Unidos na pumili ng kanilang kasosyo na may kakayahang tumulong na labanan ang terorismo. Dahil dito, sumang-ayon ang US government sa plano ng withdrawal ng military troops nito matapos mapag-alaman ang pagbaling ng Niger sa Russia. Balik sa iyo, Noel.
O Jeffrey, kailan naman na eksaktong petsa nung pull-out order na ito? Noel, wala pang opisyal na pahayag kung kailan ang official date ng pull-out. Gayon may iniulat ng Nigerian televisions na nakatakdang bumisita sa susunod na linggo ang ilang US officials upang talakayin ang democratic transition at nangako naman ng US government sa orderly at responsible withdrawal. Noel? Alright, maraming salamat Jeffrey Reyes mula sa Grand Prairie, Canada. Hataw Balita ngayon. Nagbado na ng United States House of Representatives ang $95 billion sa tulong sa Ukraine, Israel at Taiwan. Kasunod ito ng pagtatapos sa isang session noong Sabado kung saan nagkasundo ang mga Democrat at Republican para ipakita ang suporta laban sa pananakop ng Russia. Mula sa Maine, USA, may humahataw na balita si Lea Salar live. Hataw Balita ngayon. Magandang araw sa Lea. Ano ang pagkakahati-hati na nasabing foreign aid package? Good morning, Abby. $60.8 billion ay mapupunta sa Ukraine, 26.4 billion naman sa Israel, 8.12 billion sa Taiwan at iba pang kaalyado sa Indo-Pacific region. Nagpasalamat naman si Ukraine President Volodymyr Zelensky sa dalawang partido ng mababang kupulungan. Pinasalamatan din ito si Speaker Mike Johnson sa naging desisyon ng United States House of Representatives. Naniniwala ang mga mambabatas na mahalaga ang pagtulong sa Ukraine para sa national security interests ng Estados Unidos. Nagbabala si Speaker Johnson na baka magmarcha patungong Europa si Vladimir Putin kung walang pipigil dito. Sinabi rin niya na mas nanaisin niyang magpadala ng bala sa Ukraine kaysa mga Amerikano. Una nang sinabi ni Senate Majority Leader Chuck Schumer na patuloy silang nagtatrabaho upang magkasundo ang Senado sa naturang tulong sa ibang bansa. Ipapasa ang 4 na panukalang batas sa Senado kung saan maaaring maipasa ng Martes, April 23. Sinabi naman ni United States President Joe Biden na agad niya itong pipirmahan kung makapasa sa Senado. Balik sa iyo, Abby. Lea, ano ba yung detalye ng ibang panukala? Abby, yung isang bill ay para sa paglimita ng social media platform na TikTok. Kailangan ng ByteDance, ang Chinese parent company ng TikTok, na ibenta ang stake nito sa loob ng 1 taon or mababan sila dito sa US. Magbibigay daan din ang panukalang batas para magbigay karapatan sa presidente na magpataw ng panibagong sanctions sa Russia at Iran. Ang ikalawang bill naman ay para sa $8 billion na tulong sa Indo-Pacific region para malabanan ng China sa pamamagitan ng pag-invest sa submarine infrastructure at pagtulong sa military financing sa Taiwan. Ang panghuling bill ay ang $26 billion aid package para sa Israel. Kabilang na din dito yung $9.1 billion para sa humanitarian needs. Abby? Maraming salamat, Lea Salar mula sa Maine, USA. Hataw Balita ngayon. Maabot na sa mahigit 50 individual ang nasawi ng malunod sa Central African Republic matapos na lumubog ang isang ferry na may mga pasahero sa ilog ng Bangui. Itong humahataw na balita ni Axis Salem. Hataw Balita ngayon. Hindi bababa sa 60 tao ang nasawi sa paglubog ng isang pampasaherong ferry sa Central African Republic nitong Sabado, April 20. Lumubog sa Bangui ang isang kahoy na ferry na may sakay na mahigit 300 na individual patungo sa isang libing, dahilan para sagipin ng mga lokal na crew ng bangka at mangingisda ang mga biktima at maitabi ang mga bangkay bago pa dumating ang mga emergency service personnel. Ayon sa saksi na si Adrian Mosamo, isa sa mga mangingisdang tumulong sa rescue operation, natagpuan ang mga bangkay habang naghihintay ng pagdating ng militar. Ayon sa mga opisyal ng Bangui University Hospital Center, dumarami ang na-recover na bangkay habang nasa kontrol pa ng militar ang paghahanap sa mga ito. Nananatili namang tahimik ang mga otoridad at hindi pa alam kung ilan ang kabuuang bilang ng namatay. Nagpahayag ng pakikiramay sa social media ang civil society groups at local political parties habang nanawagan ng inquest ng insidente sa paglubog ng bangka. Axis Salem
humahataw sa balita ngayon. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Sa kasalukuyan, base sa ating mga latest satellite images at mga datos, meron tayong low pressure area pero nasa labas ito ng Philippine Area of Responsibility. Actually, malapit po ito sa equator at hindi natin ito inaasahang magiging bagyo. Pero yung mga kaulapan, kasama na yung trough o extension nito, ang siya magdadala ng mas malaking tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa bahagi ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Inaasahan naman natin sa mga susunod na oras o within the day, pwede nga malusaw naman na yung itong low pressure area na ito. At samantala, ang ridge o extension ng high pressure area ang siyang nakaka-apekto, partikular na dito sa may silangang bahagi ng Luzon. Kaya makikita ninyo dito sa ating satellite images, halos walang masyadong kaulapan dito sa may bahagi ng Luzon. Isa ko kasi sa indikasyon niya ng high pressure area, hindi masyadong nabubuo yung mga kaulapan. Kaya mainit na panahon pa rin ang mararanasan, partikular na dito sa may Luzon at Kabisayaan. May mga tsansa pa rin ng mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. May mga na-monitor nga tayo ng mga thunderstorms, particular na dito sa may bahagi ng Samar, Leyte, dito sa may area din ng Caraga. Ito ay mga localized thunderstorms lamang. So within the week, malit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang araw natin, sisikat, ganap na 5:38 ng umaga at lulubog, ganap na 6:11 gabi. At napanood po natin ang update mula kay Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Isang trailer truck na may dalang mabigat na kargamento ang tumagilid sa bahagi ng Maharlika Highway sa bayan ng Labo, Camarines Norte kahapon April 21. Dahil dito hanggang ngayon ay hindi pa rin madaanan ang nasabing kalsada. Si Brian Baldarahe, humahataw! Hataw Balita ngayon! Hindi pa rin madaanan hanggang sa ngayon ang mga malalaking sasakyan ng bahagi ng Maharlika Highway sa Barangay Bayaba sa bayan ng Labo, Camarines Norte. Kasunod dito ng pagtagilid ng isang trailer truck na may dalang malalaking tubo bandang umaga kahapon April 21. Ayon sa mga nakasaksi, palikusa na sa kurbadang bahagi ng kalsada ang nasabing truck nang ito'y tumagilid dahil na rin sa bigat ng mga naglalakihang tubo na daladala nito. Nagdulot ng matinding trapiko ang nasabing insidente sa lugar. Kaugnay nito, isang wing van truck din ang tumagilid sa naturang kalsada matapos magpilit pa na dumaan sa lugar kung saan nangyari ang insidente. Naglabas na ng abiso ang mga kaukulang ahensya ng gobyerno upang abisuhan ng publiko na iwasan muna na dumaan sa naturang highway. Pinapayuhan muna na dumaan sa mga alternatibong ruta ang mga motorista upang makaiwas sa aberya. Sa mga light vehicles na pupunta at lalabas ng Camarines Norte, maaaring dumaan sa bagong silang Kapalonga Santa Elena Bypass Road. Subalit ang mga truck at mga bus na pupunta at lalabas ng Camarines Norte ay inaabisuhan naman dumaan sa Andaya Quirino Highway sa Camarines Sur. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang paraan ng mga opisyal sa lalawigan upang agad na maalis ang nasabing truck. Brian Baldarahe, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon! Dalawang coal plant sa probinsya ng Bataan ang inaasahang patuloy na magsusupply ng kuryente sa Luzon at Visayas. Kasunod ito na nakaraang paglalagay sa ilalim ng Yellow Alert sa Luzon Grid. Si Melanio Aquino, humahataw! Hataw Balita ngayon! Nagsagawa ng tour plant ang dalawang malaking coal plant sa probinsya ng Bataan na GMEC at GN Power Dinginin upang ipakita ang kakayahan nitong mag-supply ng kuryente sa buong Luzon at Visayas. Ito ay ginanap kasabay ng pag-anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na isa sa ilalim sa Yellow at Red Alert ang buong Luzon at Visayas. Isa sa naging dahilan ng nasabing paglalagay sa alertong ito ay matapos isa ilalim sa forced outage ang ilang planta. Ayon naman kay Ginoong Arcel Madrid, tagapagsalita ng GMEC at GN Power, ay nakiusap aniya ang NGCP at Department of Energy o DOE sa kanilang planta na bantayan ang kanilang produksyon dahil ito ay katumbas ng mahigit sa 20 planta na sumailalim sa forced shutdown.
around 18 plants po yung naka-forced shutdown, meaning na meron po mga inaasikaso sa planta, hindi po maandar, at meron po 3 planta na derated po. So, a total of 21 plants po sa buong Luzon, nag-grid ang naka-shutdown po, kaya po nagkaroon ng yellow alert. Total of 1,900. And si GMEC and GNPD po, sa information ng ating mga media partners, ang total po namin is 1,968. So, yung 21 plants po na nag-cause po ng yellow alert, equivalent lang po yung kay GMEC at GNPD. Ganun po kalaki si GMEC and GNPD na napaka-importante po na lalo na po ngayon na may yellow alert. So we were asked by NGCP, by DOE to monitor po yung aming operation. Nangako naman ang GMEC at GNPD na gagawin nila ito upang matugunan ang kakulangan sa supply ng kuryente sa bansa, lalo na ngayong higit na itong kailangan ng publiko dahil sa nararanasang matinding init ng panahon. GMEC at GNPD, 4 na units po, lahat po ay operational po as of today. So with a total of 1,968 megawatts po na binabato po natin po sa grid po ng Luzon and Visayas po. Dahil dito, muling nagbigay anunsyo kahapon April 21 ang NGCP na balik normal na ang grid sa buong Luzon. Milanyo Aquino, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagpapatuloy ngayon ang nangyayaring wildfire sa taas ng Mount Asog. Mga kawani ng pamahalaan patuloy na gumagawa ng paraan upang malimitahan at tuluyang mapatigil ang pagkalat ng apoy. Si Ryan Salatandol, humahataw. Hataw Balita ngayon. Nagpapatuloy ngayon ang wildfire sa taas na bahagi ng Mount Asog sa Camarines Sur. Ayon sa inisyal na ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Camarines Sur, nagsimula ang sunog bandang alas 9 ng umaga kahapon, April 21. Nakatakdang magpulong ngayong araw ang BDRRMC, Office of Civil Defense, Philippine Air Force, Edmero Camarines Sur at iba pang mga concerned agency na makakatulong sa pag-apula ng apoy sa Mount Asog. Sa ngayon, meron ng 5 apektadong barangay sa Iriga City. Kabilang narito ang mga barangay ng Santiago, Santa Elena, Santo Domingo, San Nicolas at San Juan. Samantala, apektado rin ang barangay San Ramon sa bayan ng Buhi. Nakatalagang maglagay din ng fire line ngayong umaga upang mapigilan ang paglaki ng sunog. Nakikitang dahilan ng mga otoridad sa nangyaring wildfire ang wind direction at ang sobrang init ng panahon na nararanasan sa buong probinsya ng Camarines Sur. Sa ngayon, wala pang naiulat na anumang bilang ng casualty o mga reported evacuees sa lugar. Inactivate na rin ng lokal na pamahalaan ng Camarines Sur ang Incident Command Team at Emergency Command Center ng Edmero Camarines Sur at ng lokal na pamahalaan ng Iriga City. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Libo-libong Israeli ang sumali sa protesta laban sa gobyerno noong Sabado. Nais nilang magkaroon ng bagong eleksyon. Mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Jeffrey Coz live. Hataw Balita ngayon. Hello Jeffrey, bakit gusto nilang magkaroon ng eleksyon? Yes, Noel, humihingi ng aksyon ang mga demonstrador sa gobyerno upang maibalik na ang mga hostage sa Gaza sa bansa. Patuloy ang kanilang protesta laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu dahil sa kilos ng gobyerno ukol sa 133 hostage na nasa kamay pa rin ng Hamas. Ayon sa survey, karamihan sa mga Israeli ay sinisisi si PM Netanyahu dahil sa mga pagkabigo ng seguridad sa bansa noong October 7. Nangako naman ang kanilang Prime Minister sa patuloy na kampanya sa Gaza para maiuwi ang mga bihag at magapi ang Hamas. Ayon sa mga otoridad sa Gaza, umabot na sa 34,000 Palestinian ang nasawi na itinuturing na isa sa pinakamabigat na pinsala sa nasakop na teritoryo sa kabila ng kamakailang pagtaas ng karahasan. Dahil sa atake ng Iran sa Israel noong nakarang linggo, nangangamba ang mga kamag-anak ng mga hostage na baka maabusan na sila ng oras. Balik sa inyo, Noel. Jeffrey, nagkaroon ba ng chance ang Israel na magkaroon ng early elections?
Noel, na ruled out na itong early election. Subalit ayon sa opinion polls, kung magkakaroon ng early elections ay matatalo itong si Prime Minister Netanyahu. Subalit hindi naman ito makatutulong sa gitna ng gyera sapagkat pagbibigay lang naman ito ng reward sa grupong Hamas. Noel. Okay, maraming salamat Jeffrey Coz mula sa Edmonton, Canada. Hataw Balita ngayon. Naglabas ang National Oceanic and Atmospheric Administration o NOAA ng bagong summer weather outlook kung saan inaasahan na magiging matindi ang init sa halos buong bahagi ng Estados Unidos. Ito ang humahataw na balita ni Kat Carriedo. Hataw Balita ngayon. Inilabas noong Huwebes, April 18 ng National Oceanic and Atmospheric Administration's Climate Prediction Center ang seasonal outlook nito para sa summer na magsisimula sa June 1 at umaabot hanggang August 31. Ayon sa forecast, magsisimulang maimpluwensyahan ng paparating na La Nina ang mga weather patterns sa buong North America, ngunit walang eksaktong panahon kung kailan ito lalabas. Inaasahang magreresulta ang ridges ng high pressure sa buong Western United States at Southeast Canada ng matitinding heat waves kung saan maaaring maging isa sa pinakamainit na summer sa kasaysayan at maaaring malampasan ang records na naitala noong 2021 at 1936. Ang precipitation outlook ng ahensya ay nagpakita na ang karamihan ng mga estado sa Eastern US ay may tsansa na makakuha ng pag-ulan na higit sa normal habang ang West ay posibleng magkaroon ng mas mababa sa average na pag-ulan. Sinasabing ang desert southwest kung saan ang taunang monsoon ay nasa kasagsagan ng huling bahagi ng summer ay maaring hindi maging factor sa paparating na season. Kat Carriedo, humahataw sa balita ngayon. Magkakaroon ng town hall meeting para sa mga kababayan natin sa Al Buraimi at Sohar sa Oman. Samantala, maaari nang i-download ang In-Country Orientation and Navigation o Icon Kit sa mga kababayan nating nasa Barcelona. Ito ang umahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Inanyayahan ng ating mga kababayan sa Paris, France at sa mga karatig lugar na dumalo sa isang financial wellness webinar session. Gaganapin ito sa April 27 alas 9 hanggang alas 11 ng umaga via Zoom. Ilan sa mga pag-uusapan dito ay ang tungkol sa digital banking and online safety at managing personal finance. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa tinyurl.com/ofbayanis sa France. Magkakaroon naman ng Philcom Town Hall Meeting sa Al Buraimi at sa Sohar, Oma. Gaganapin ng Town Hall Meeting sa Al Buraimi sa Al Salam Grand Resort sa May 10 alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Sa May 11 naman gaganapin ng Town Hall Meeting sa Sohar sa Radisson Blu Hotel mula alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Oman sa facebook.com/PHL in Oman. Magsasagawa naman ng one-stop para sa consular, MWO, SSS at virtual pag-ibig services sa Brussels at Antwerp, Belgium. Gaganapin ito sa May 18 sa Philippine Embassy sa Brussels at sa May 19 naman sa Antwerp Harbor Hotel mula alas 1 hanggang alas 5 ng hapon. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ay ang passport application, civil registration, notarials, OEC issuance, SSS number issuance, at iba pa. Para sa iba pang impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Pasuruan sa facebook.com/PHInBelgium. Maaari nang i-download ang In-Country Orientation and Navigation or Icon Kit para sa mga kababayan natin sa Barcelona, Spain. Ang Icon Kit na ito ay magsisilbing resource guide para sa mga bagong dating sa Barcelona. I-download lamang ito sa tinyurl.com/BCNIconKit 2024. Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. Ito na ang hindi natin makalilimutan ang pinakaabangan nating lahat. Noel, pwede bang bumate? Deng pwede! Narito ang pagbati ng ating kababayan.
Hi, ako po si Enrico Constante. Pinabati ko po ang aking mga pamilya sa Naay Cavite, si Ate Edna, ni Nes, Francisco Constante at lahat ng ating kapatiran sa Pilipinas. Muli, salamat po sa Diyos at sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman at magpasawalang hanggan. Milyong salamat po sa Diyos mga kapatid. Ayan, at sa atin namang shout out po kay Kuyang Ed Amoroso ng Philippine Star ngayon. Abay, nanonood sa atin sa aking tita Nene La Pastora. Noel, kayo naman. Mabilis lang din si Bert and Hilda Mendoza dyan sa Rainbow Lake, kay Ding and Evelyn Velasco, kay Edmond and Tin Petalio, ganun din kay Mario and Malu Catalina, kay Madeleine Abong Garcia, sa aking mahal na asawang si Erwina, kay Juan at Joanne. Ayun, Abi. At shoutout din sa aking mga magulang na ngayon ay nasa Honduras para sa medical mission. At shoutout na rin sa aking mga pamangkin, si AJ at si Zachary, at sa aking kapatid si Rachel, si Aaron at si Ate Heather. Habol ko lang si Hener Aliparo ng Cabuyao, Laguna, si Louie Lipanya ng Nagkarlan, at syempre mga suki natin sa YouTube, sa Facebook, at syempre sa UNTV 37. At sa mga taga-subaybay na rin natin sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, ganoon din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo Libertad 1350. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa pagbubukas ng mass indoctrination ng MCGI. Magsisimula ito mamayang 7 p.m. Philippine Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng members Church of God International. Patuloy rin po namin kayo inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Juan Kapitulo 14, Talatang 6. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Ating pong mahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-22 sa buwan ng Abril 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita mula sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Monday morning, April 22, 2024. Mula rito sa Edmonton, Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. Ako naman si Abby Valdez mula dito sa Dallas, Texas. At dito sa UNTV at UNTV Radio Libertad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.